Kapag po yan ang ginawa mong baboy inahin, may possibility po na kahit na pure breed man yang baboy mo. Mga ka-farmers, magandang araw po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Biyaya ng ating Diyos sa langit. So, direct po yun tayo guys yung ating topic ngayon sa video na ito. Yung isang viewer ko dyan na nag-request po or nagparating ng kanyang concern. Ito po ang kanyang sinabi sa akin. Kuya Dudong, sana magawan mo ng vlog. Yung magandang pagpili ng biik na gawing inahin. Kung ano ang mga senyales at sikreto kung bakit yan ang magandang gawing inahin. Baguhan pa lang po ako sa fatining at balak ko po na magpainahin. God bless po sa iyo at sa family mo. Keep safe po. God bless po guys sa ating lahat. Number 1 po beginners na dapat nating tignan or alamin ang genetic or lahi ng baboy na gawin nating inahin. Kagaya po sa large white or landrace. Dapat po guys yung ganito po ay pantay-pantay. Ito po guys. Ayan. So dapat po pantay-pantay po ang mga yan. At ang quantity or ang dami ng ganito guys, mas maganda po kung sobra 12 pieces, Mas maganda kung marami. So, ang sumunod po ay maugat na tainga ay palatandaan din po na siya ay malakas or magatas for the future kapag siya ay nanganak na. Kasabay sa tamang pag-alaga ayon sa research. Sumunod po sa pagpili natin ng dumalaga, yung hindi daw po masyadong baluktot ang kanya pong likuran. Pantay-pantay dapat at matibay ang mga paa nila para di mahirapan pag nagbubuntis na siya. At isa rin sa mga rason ay makakayanan niya ang mabigat na timbang or mabigat na katawan kapag siya po ay nagbubuntis na. Ang pang-anim po guys, ang kanya pong ari ay dapat po nakaibaba po ang direksyon, hindi po naka-direksyon pa itaas. Katulad po yan guys, ang purpose po niyan na mas maganda daw, sabi ng eksperto, mas maganda raw po na ang kanila pong kabahagi or ari ay ganyan po ang posisyon, nakapaibaba po ang direksyon para po maiwasan ang impeksyon kapag sakaling dumidikit po ang mga dumi dyan, and then makukunik po or magkukontak po sa kanila pong buntot. Yung kanilang mga kuko ay dapat po pantay-pantay din, Ayun guys, so dito guys, medyo maliliit pa yung paa ng mga baboy ko dahil ngayon po pala ay 2 months pa lang po sila at 3 araw simula po sa pagbili ko sa kanila or sa pag-alaga ko sa kanila. So ganyan guys isa po sa ating dapat tignan, yung mga paa dapat matibay po. Bago po tayo magtatapos sa video na ito, napag-alaman ko rin po sa munti kong pag-research na sinabi rin ng mga expert, kahit na pure breed man yung baboy mo na binabalak mong gawing inahin, I mean kahit na biik pa lang siya, tapos dumana siya halimbawa ng sakit or nagkaroon siya ng bukol, In short, kung may sakit siya, ay hindi pa rin po ina-advise sa atin na gawin siyang inahin. Dagdag pa ho ng eksperto, kapag po yan ang ginawa mong baboy inahin, may possibility po na meron po siyang magiging biik for the future na mamanahin ang sakit na yan. So guys, kung ano man po ang iyong opinion regarding po sa ating topic ngayon, kindly comment na lang po dyan sa comment section below upang malaman din po ng ating mga kababayang baguhan. Ang King's Beta Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agribit Stores nationwide. Meron din sa Shopee Online at sa Facebook page ng King's Beta Plus Animal Feed Supplement. Nasa description po ang link kung paano po ito gamitin sa atin pong mga baboy. So guys, thank you so much for watching this video. Kindly don't forget to like and subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. At click the bell ring yung all para po updated ka palagi sa mga bago ko pong ina-upload sa simple video sa pag-aalaga po ng baboy. Happy farming po everyone! God bless po sa ating lahat.